What is up guys? Andito ngayon si KRB 180 sa harap natin. No? Titignan natin yung walkthrough nung ano ba yung meron dito sa unit na ito, no? Bakit siya nag-trending nitong paglabas ng opening ng Kim ko. Sa mga bago pa lang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman, welcome back. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, ano, baka naman. Let's go. Okay guys, silipin natin yung gulong niya sa harap. Yung gulong niya sa harap ay may size na 110 by 70 by 13. Tapos sa likod naman, 130/70 by 13. Bali guys, ang tatak ng gulong na to eh Maxxis na. Yung Maxxis isa sa mga kilalang brand, isa sa mga pinakamakakapit na gulong na meron tayo ngayon sa market. Tapos yung rim niya eh gawa na rin sa alloy. Take note guys, naka-tubeless na rin ito. Regarding naman sa kanyang disc brake na naka-single hydraulic disc, take note guys, naka-ABS na to, NTCS sa harap likod, no? Regarding nga pala sa design ng unit, ang masasabi ko lang dito eh sports bike, pero napaka-komportable niya, kaya masasabi ko rin na touring bike din ito, no? So yun yung magiging comment ko doon sa itsura niya and doon sa feels doon sa pag-upo ng unit dito. Yan, suspension natin sa harap guys, naka-telescopic. Yan, tapos sa likod naman naka-unit swing. Tapos guys, ang ganda ng kulay nung ano niya, nung shock niya, kulay pula ng bagay. Regarding sa suspension ng unit na ito, ang suspension nito ay naka-KSS or tinatawag nilang Kymco suspension system. Na-testing ko na kanina guys, ang ganda ng play. Miski maliit o malaking lubak, ang ganda ng play niya. Pag-usapan natin guys si TCS. Si TCS isa sa mga technology na meron na rin si KRB na traction control system kung tawagin. Si TCS yung nagbabalanse ng bilis ng ikot ng gulong sa harap at likod. And yun guys, regarding sa engine nito. Engine nito ay single overhead cam, 4-stroke, 4 valves at single cylinder. Syempre, liquid cooled na rin. Tapos guys, fuel injected na rin, so medyo matipid na rin sa gas itong unit na to. Speaking of matipid sa gas, si Kymco KRB ay naglalaro sa around average na 36 km per liter. Napag-uusapan na rin naman natin yung fuel. Yung fuel niya ay nandito. So yung bukasan ng fuel niya ay nandito. Mamaya papakita natin paano i-operate yung kanyang keyless system. Si Kymco KRB ay merong 7.2 liter na fuel capacity. Yung ilaw ng KRB 180 ay naka-LED na. Tapos nandito yung position lights na. Very visible na talaga sa daanan. Yan, makikita natin meron na din siyang passing lights. Yan, passing lights. Thank you Sir Mike sa pagpapailaw ng ating passing light, no? Very ano na to, very visible na to sa daanan, kahit umaga or gabi makikita mo ito. Panel front ng unit guys, ayan. Makikita natin may pasokan ng hangin dito for additional balance for aerodynamics. Tingin ko lang guys, comment down below kung ano yung naiisip nyo. Comment down below, dalawa yun, comment down below. Bali guys, dito rin nakalagay yung battery ng unit. Kaya mamaya sisilipin natin gaano kalaki yung underseat storage niya. Ito yung itsura ng panel front niya. Ay wala tayong windshield dito. Nasa inyo na yan guys kung lalagyan nyo o hindi. Pero para sa akin okay na to. Poging-pogi na yung ganito. Hop! Tama na sa montage guys, no? May napansin ako rito, Eco 7, no? Si Kymco KRB 180 ay naka Euro 5 na. Si Kymco pa lang ang meron niyan so far sa competition, ano. Etong Eco 7 ay nag-i-indicate, no, sa Taiwan. Ayun yung parang Euro 5 nila sa atin, no. Eco 7, kaya meron tayo sticker dito na Eco 7. Sa handlebar niya guys, yan makikita natin naked yung kanyang handlebar design. Tapos sa switches niya, nandito yung, ang dami niyang switches guys. Ito yung passing light. Tapos ito yung para sa keyless, then high and low beam. Then kung gusto mo rin pala na naka-off yung TCS niya, pwede mo siyang i-off dito. Yan. Yan. So may button din siya, signal lights, usual. Tapos yung kanyang busina. Pakinggan natin yung busina niya guys. Medyo okay din naman. Sa kabila naman guys, nandito yung electric start niya. Tapos nandito rin yung hazard niya. Yan, hazard. And yun, speaking of hazard lights niya, makita nyo, hindi siya basta-basta nag-hazard, no? Meron siyang pattern na sinusundan. Yan.
Ganda rin guys, grabe. Yan yun guys, mapunta tayo sa lever ng unit. Yan, lever ng unit, aluminum yung style niya. Yan, parang almost chrome na yung itsura niya. Kapag ka nalinis pa to, parang chrome na to. Ngayon guys, yung laro ng unit na to, expect mo talaga na matigas na parehas dahil parehas itong naka-disc brake harap at likod. And yun guys, i-comment ko lang, wala siyang brake lock. Yan, brake lock, wala din naman na masyadong hindi naman masyado nang ginagamit yun since di ka naman pwedeng mag-park na mga gantong motor no sa mga alanganing lugar or alanganing parkingan. Regarding sa kanyang panel guys, naka-digital panel na tayo and naka-LCD. Separate or individual digital panel na tayo. Magkabila. Dito yung ABS, dito rin natin makikita kung naka-on yung TCS. Tapos yung check engine, dito rin makikita kapag umilaw. Then yung passing light, tsaka yung headlight high and low beam. Yan, dyan natin makikita. Dito naman guys, comment ko lang guys, naka-inverted na yung kanyang kulay. So hindi siya masakit sa mata kahit umaga or madilim. Yan. Andito rin makikita yung mga details na kailangan usually sa pagmumotor natin gaya ng gas, yung speedometer, yung odometer, tapos yung oras. Yan yun, meron din siyang menu button para makita mo yung inyong trip. Yan, trip 1, trip 2. Tapos yung odometer, balik natin. Nandito rin yung RPM ng unit. Side mirror tayo guys. Side mirror natin, sakto-sakto. Wala na akong marereklamo sa gantong itsura ng side mirror. Bagay na bagay dun sa pagiging sports design ng unit. And shoutout to Sir Cardo. Yan, nasa side mirror. Shoutout sa'yo Sir Cardo. Isa pa sa kinatuwa ko dito guys, ito. Yan, USB charger na direkta, may fast charging pa. Hindi mo na kailangan ng ng converter para sa DC socket. Ito direct na USB charger na. Testing natin 'yan. Naka-on yung unit natin. May naka-charge dito. Yan. Nagsa-charge ba? Ay, okay yan. Naka-electric yung niya, yung logo ng kanyang battery. Ibig sabihin nagsa-charge. And yun guys, nasabi ko kanina, may fast charging siya. Ang sabi ni Sir Eman na ating regional manager ng Kimco, itong kulay orange yung fast charging. And shoutout po pala kay Sir Eman na nagpahiram sa atin ng unit na to. Pansamantala, papahiramin daw tayo ni Sir Eman ng unit for 2 days yan. Abangan natin yan guys sa aking channel. Yan, tatanungin natin si Sir EJ. Sir, ano ba ini-expect mo dito sa fast charging natin dito sa unit na to? Expectation ko sa fast charger na sinasabi ni KRB is almost 30 minutes, mapu-full charge niya yung... 30 minutes, no? Kanina kala ko magre-reklamo ka pag 5 minutes, di na full charge. Hindi ba ganun? Hindi ganun. Hindi ganun. So, 30 minutes daw. 30 minutes kasi okay, normally, 1 hour to 2 hours eh. Paano kaya pagka pina-charge dito yung mga 3210? Okay, silipin natin yung kanyang underseat. Sa underseat storage yan, i-open nyo lang yung unit, tapos pwersay nyo lang pakaliwa. Yan. Narinig nyo yung click sound? Andun. Underseat storage natin. Yan, hindi na makakabala dito yung battery since nasabi ko kanina nando sa harap yung battery. Dito ay meron 25 liters na underseat storage. Baka ring magkasya yung full face rito, depende sa size ng helmet mo. Pero kung yung helmet mo ay gaya nung ganito, katulad sa akin na may spoiler, hindi magkakasya yun, no? So, depende syempre sa type ng shell, tsaka doon sa laki ng helmet mo. Yan. Yan, additional factor para sa pagpili ng susunod kong motor, meron na siyang ilaw dito sa underseat storage niya or yung lamp, additional lamp, para makita mo kung ano ba yung kinukuha mo mamaya. Iba na yung makakuha mo dyan, no? Iniingan ka ng ORCR, no? Iba nabigay mo, pera nabigay mo. Baka sabihin, ginagatungan o binabribe mo pa yung police na magche-checkpoint sa'yo, no? Wag ganon. And sa mga magtatanong kung ano to, yan, silipin na natin. Ito yung air filter ng unit. Kapag magpapalit ka ng air filter, dito lang bubuksan yan. Yan. Tapos silipin na natin yung pinakailalim ng upuan. Sa ilalim ng upuan, meron siyang lagayan ng mga documents dito. Ayan, napakaliit lang. Okay lang naman, sakto-sakto lang naman. Tapos wala siyang lagayan ng tools, pero meron siyang stopper. Ayan, stopper para dun sa upuan nyo. Para hindi nagbabanggaan yung plastic sa plastic. Kailangan may stopper ng goma. Since napag-usapan natin yung underseat storage, yan, silipin natin yung isa pang storage ng unit yan. Actually, hindi naman siya storage parang bulsa lang ito. Ito ko-comment ko guys, ang laki, ang lawak. Yan. Tingin ko ang pinamagandang ilalagay dito sakali, medyo maulan kasi kapote, para hindi ka na tanggal kabit ng kapote mo kapag umulan. Kasya dito yung kapote, tansya ko. Pero actually sa tagal ko nagbumotor, tingin ko kasya talaga yung kapote dito, para hindi ka na magbukas ng compartment mo tapos magsusuot, bukas. Yan guys, ang lawak din ng kanyang gulay board or yung footboard natin. Yan, bagay na bagay sa mga average height ng Pilipino na 5'5 pataas, no? Actually 5'4 lang no? Na-search ko sa Google yan, tignan nyo na lang. Cover side ng unit natin, may nakalagay na emblem na KRB Type S, since ito ay naka traction control.
KRB, ang ibig sabihin ng KRB ay Kymco Renew Your Vision. Isa sa mga statement na inilabas ng Kymco. Actually, yung motor na ito ay isang statement, malaking statement para sa competition ngayon sa atin. Inform ko lang kayo guys, yung unit natin ay walang side stand kill switch. Yung center stand niya ay okay lang din naman, saktuan lang din naman. Ang pinaka feedback ko rito is medyo malambot, hindi siya agad umangat, pero madali naman siyang i-adjust. And yun guys, silipin natin yung kanyang gear. Ang ganda ng gear, no? Kitang kita yung fan belt. Ngayon lang ako nakakita ng gantong type ng scooter, nakalabas yung fan belt. Ito ay base sa AK550. Sabi ni Sir Eman ay wala namang negative feedback pagdating dito, miski nababasa or napuputikan, hindi naman siya nagkakaroon ng epekto dun sa quality ng takbo ng motor. So pa natin guys, very generous, napakakapal ng upuan ng KRB 180, sakto-sakto. Ito ang lapad naman para sa angkas. And guys, take note guys, ang seat height ng KRB ay 793mm. Mataas siya comparing sa mga scooter na meron ngayon, pero manipis yung kanyang pinakaupuan dito sa harap. Kaya miski 5'3 ka gaya nito ni Sir EJ, abot na abot mo yung lapag kahit na ikaw ay nagkakahit na 5'3 lamang yan. And yun guys, pansinin natin, meron tayong stitches na kulay red dito. Tapos yung quality ng upuan ay napakakapit talaga. Ayan, ibin yung kamay ko nga, oh. Hindi dumudulas. Yan. Stitches pa rin na kulay red. And para sa angkas, ganun pa rin. Sobrang komportable guys. Rubber ng unit guys, yan, kulay black lang, plain na black. Tapos sa mga matibay na bakal yung ginamit rito, which is alloy. Yan. Tapos magaan din naman at the same time. Okay, taillight muna tayo guys, parehas naka-LED. May position lights din yung kanyang taillights, no? Naka-LED na rin ito. Very visible na sa daanan. Tapos yung kanyang signal lights. Guys, comment ko lang yung signal lights ng Kymco. Sobrang tigas, ano? Kahit ikaw na bumangga, baka ikaw pa yung masakta pag ikaw bumangga rito. Dito lang sa ibang unit na meron tayo ngayon, no? Pag nabangga mo yun, siguradong mapuputol. Ito, pag ikaw bumangga rito, baka ikaw pa yung magkapasa. Yan, mudguard ng unit, nakaiwalay na rito. Hindi na makaka-apekto dun sa mga style na gusto nyo. Kayo nang bahala mag-adjust dito. Tapos meron siyang reflectorize dito. Okay, exhaust natin, heat guard. Tapos ang exhaust natin ay may dalawang butas yan. Since 180 malakas ang makina. Itong dalawang butas na ito ay makakatulong para mai-excel or mailabas niya yung tunay na bilis ng motor. And yun guys, bago natin tapusin yung vlog na ito, halika na't pag-usapan natin yung PTM Tech. PTM Tech is Power Transmission Matrix na meron si Kymco. Ang pinakamadaling paliwanag lang dito ay more torque, less delay sa inyong throttle at inyong riding experience, no? Sa mga magtatanong kung ano yun, no? Ayun na yung sagot dun. And yun guys, silipin natin yung test ride performance KRB 180 dito sa Tondo. TCS ABS, 13 points. Design and style, 7 points, 1 point sa cadence system. Power ay 15 points. At sa Kymco suspension system ay 12 points. Yan. Ang comment ko sa TCS and ABS, all goods, wala siyang skid talaga. Miski full brake from 60 km per hour, tas full brake, wala siyang skid. Na-testing ko kanina. And design and style, sabi ko nga guys, kung isa kayo sa mga gusto ng sports looking bike pero touring at the same time, go for KRB. Yan yung design niya. Sa keyless naman, wala naman siya gaanong pinagkaiba dun sa mga naunang keyless na lumabas ngayon. Sa power, marami ring natuwa. 15 points sa power. Sa power niya, wala akong masabi. Ang ganda ng arangkada, ang ganda rin ng pang gitna at pandulo. Kymco suspension, isa sa mga natuwa akong suspension ngayon maliban sa ibang brand na meron ngayon. Si Kymco ay isa sa pinakamaganda ring play sa ngayon so far, sa na-testing ko kanina sa KRB 180. Yan. That is it for this vlog guys. Maraming salamat sa manonood. And sa mga gusto ng mga sports looking na motor and yet comfortable, go for KRB 180. That is it guys. Awin na. Peace.